So, hello! Sayami Vlog nga pala ito. Dito nga magluluto tayo ng adobong puset. Pero syempre, bago ang lahat, mag-prepare muna tayo ng ating gagayatin. Katulad ditong puset. Ito muna ang aking inuna. Ito nga palang recipe na ito. Ito yung aking pinakamadaling lutuin sa tanghalian. Kaya kung nakukulangan kayo sa oras at gusto nyo magluto para madali ang luto, ito na ang lutuin ninyo. Simpleng luto lang pero masarap. Ay, heto nga, pagkatapos kong magayat ng puset, ito naman ang aking dinarsya, itong kamatis. Isang kamatis nga lang pala itong aking ginayat na ire. Imbis na bell paper nilagay ko, kamatis po ang nilalagay ko para andun ang asin at balance ang tamis. At kung mapapansin nyo, sibuyas naman aking ginagayat, ay kung mapapansin naman ninyo ang aking mga mataya, halos magkandang iyak-iyak baya naman ako din sa paggagayat. Kasi naman ang tapang pala nito, malaki nga pala sibuyas ang ginamit kong ire. Aba, ay masakit sa mata. Halos ako'y maiyak-iyak ba yan naman talaga? Pagkatapos nga natin gayatin ang napakasakit sa matang sibuyas, ay dito naman tayo sa bawang. Ayun, ito nga yung bawang na ating papaliitin lang natin paggagayat para masarap. Hindi naman sobrang liit na pino, kundi maliliit lang talaga. And yes, dahil sa nagayat na natin lahat ang sangkap, tayo ay magluluto na habang tulog pa ang aking baby Xiaolong. Makakapagluto tayo ng maayos habang tulog itong baby na to. At heto na nga ating isasalang ng aking paborito, maliit na kawali, non-stick pan niya. Wow! At heto na naman tayo sa paboritong sangkap. Ito nga aking ginagawang langis, ang ating star margarine. Basta gisahin, star margarine lang ginagamit ko na mantika. At huna nga ito ating bawang ating gigisahin at susunod natin itong ating sibuyas. Ito nga inilagay ko na rin itong kamatis. At ang ngayong isasalang naman natin itong ating ginayat na puset. At hindi pa yan, maglalagay pa tayo ng mababa sa kalahati na suka. At kalahating baso na toyo. Naglagay na nga rin pala ako dito ng 3 kutsarang asukal para naman bumalance din ang tamis. At nang hindi masyadong maasim dahil ang aking suka ang ginamit ay service 1. Ay heto, naglagay na rin ako ng paminta, 3 dahon ng laurel at 1 pirasong sangke. Opo, sangke. Kung tagagin sa English ay star anise. At ito po yung kalimitang ginagamit ko ng pampabango at pampalasa dito lang sa adobo kahit mapamanok at mapababoy. Basta adobo. Natin isusunod ang ginisa mix. Ang aking paboritong ilagay pag nagigisa, kalimitan ko itong gagamitin kaysa naman sa magic sarap. Ewan ko ba? Mas bet ko itong ginisa mix. Sa paano ba yan? Maghihintay na nating pakukuluin na muna ito. Just waiting na lang sa pagpapakulo natin ito. At habang nagpapakulo ay tayo maghuhugas muna. Aba, sipag yarn. Yeah, boy. Aba, ay nagulat nga ako at yung baby ko ay gising na pala. Buti na lang natapos ako sa pagluluto at naghihintay na lang kumulo. Eto, at talagang ang galing na talaga bumaba sa kama. At eto, tamang inom muna tayo ng buko juice. Nagpabili nga pala sa asawa ko dahil nagka-UTI ako. Aba, kakakook mo yan sa Yummy. Cook pa more. And way back time, balik tayo sa paghuhugas ng plato. And yes, fast forward, heto na nga ating halu-haluin hanggang sa kumate ang sabaw. At pagkahalo na natin, huwag natin kakalimutan tumikim. Aba, number 1 sa pagluluto ay kailangan talagang titikman para alam mo kung ang lasa ay ba't maalat o sakto lamang. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan mag-like and follow, share dito lang sa ating Facebook at paki-subscribe na rin po dito lang sa ating page sa YouTube. Ito nga pala ang Sayami Vlog at ito na ang ating nilutong adobong pusit. Sarap yarn!